God standing in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. How long will he judge unjustly and accept the persons of the wicked? Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Lead them out of the hand of the wicked. They know not, neither will they understand. They walk in darkness. All the foundations of the earth are out of course. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men, and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations. Hallelujah. Thank you so much, O God. Heavenly Father, we thank you so much for these wonderful words, O God. Yes. Lord, ikaw po ang nakakaalam. Pangunahan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon. Nanawang biyaya mo ay patuloy na humilos sa aming mga buhay, Panginoon. Huwag mo kami mababayaan sa panahon ng pangangailangan. Anak mo kami na nangangailangan, Panginoon. Kaya salamat po. Ianoin mo ang labi ng lingkod at ikaw ang kumilos at mangusap, Panginoon. Wala po siyang magagawa. Kaya sa iyo lamang ang Diyos kami magtitiwala. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makakaupo. We are the sons of God. Tayo pong lahat ay mga anak daw ng Diyos, mga kapatid. Minsan ba, mga kapatid, sa buhay natin ay nabulay-bulay na ba natin? Hallelujah. Sa ating mga sarili, kung bakit ang daming kasamaan na nagaganap sa mundo. Hallelujah. Kamakailan lang, mga kapatid, ang Panginoon dumalaw sa Nepal. Thousands of people ang namatay dahil sa lindol. Pero anong ginawa ng mga tao? Nag-ritual sila. 250,000 na mga hayop ang kanilang pinatay sa plaza. Para lang daw, mga kapatid ko, maalis yung sumpa. Meron silang sinasambang Diyos sa mga Hindu. Grabe, pero mo, kawawang mga hayop kasi buhay, pinagpupukutan talaga, mga kapatid, pinagtataga. Kaya nag-apila yung pita ba yun? Nag-apila yung pita, mga kapatid, na itigil na yung pagpatay ng mga hayop. Kasi aso, mga ibon, sinasakal, tapos yung mga baka, ang dami nagkalat, mga kapatid. Pero mo, inilagay talaga rin kung ilan yun, nasa 250,000. Grabe kadami. Talagang nagkaalat ang doon, nagkaalat yung hayop, mga kapatid. Dalawang araw silang nag-ritual. Hallelujah. Bunga daw ng parang sumpa sa tingin nila. Kung minsan, nag-iisip tayo, bakit daming masama o nangyayaring kasamaan, mga kapatid. Mga trahedya, mga lindol na yan, mga kapatid ko, na nagpapaalala sa kaisipan ng tao, mga kapatid. Marami nung mga hindi makatwiran, yung tinatawag nilang nasaan daw yung hustisya. Parang ganun. Ang daming tao, mga kapatid, na nagsasuffer ng ganun. Kaya pati yung nasaan yung hustisya, nandun na sa TV ngayon. Nasa palabas na, mga kapatid ko, ng Itbulaga. Nasa daw yung hustisya. Pagka medyo hindi ka gwapuhang lalaki lalapit sa'yo, cool lapit. Pagka gwapang lalapit sa'yo, cool ka lang. Nasaan daw ang hustisya? Pero, kalimitan ngayon, mga gwapo na yung mga lapit. Hallelujah. Lalapit, mga kapatid. Parang gano'n ang nangyayari, mga kapatid. So, ako, tinitya ko, maraming reasons, mga kapatid, ang Diyos. Kaya nga merong tinatawag sa Bible na spiritual warfare. Meron talagang labanan pang spiritual, mga kapatid, between the presence of the satanic forces. Yes. Involved dito yung satanic forces, mga kapatid ko, na kumikilos sa mundo. Amen, amen. Ha? Meron talagang labanan. Kaya nga, merong spiritual warfare tayong gagawin sa buhay natin. Hallelujah, bilang isang mananampalataya. Ang kagandahan lang, mga kapatid, hallelujah, sa mga pangako ng Panginoon. Sabi nga niya, mga kapatid, ang Diyos
ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Sabi nga, tumatayo raw siya sa gitna ng kongregasyon. Lalo na sa kongregasyon nagpupuri sa Panginoon, na sumasamba sa Panginoon, nanalaan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, malinaw, mga kapatid ko, ang konsepto ng Diyos, mga kapatid ko, paano tinitingnan niya, mga kapatid ko, paano tayo mag-react sa gitna ng mga nangyayaring katulad nito sa buhay po natin. At lagi natin isipin, mga kapatid, that we are the sons of the living God. I-claim mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. I-claim mo sa sarili mo, mga kapatid ko, na kahit na may warfare, mayroon labanan, pang-spiritual, sa buhay po natin, mga kapatid, mayroon po tayong Diyos na tumatayo sa gitna ng kongregasyon, na kapag nagpupuri ka at sumasamba ka sa Kanya, mga kapatid ko, kumikilos siya sa buhay mo, nagpapalakas siya sa buhay mo. Kaya yung importante, mga kapatid, kung bakit tayo laging pumupunta rito at sumasamba sa Panginoon, mga kapatid, kasi ang anak tatay ng Diyos. Kung nasa ng tatay, nandoon ang anak. Kaya nga ang Diyos nasa kalagitnaan natin, naroon ang kanyang mga anak nagpupuri sa kanyang tatay. Amen? Because we are the sons and daughters of the living God. Amen. Hallelujah. Kaya kung ano man, mga kapatid ko, ang mga nararanasan natin, ano man ang dumarating, mga kapatid, isipin mo, warfare na. Pakipaglaban lang daw tayo, mga kapatid, bilang anak. Ang labanan, mga kapatid, dito, hallelujah, between the satanic forces na naparito rin sa mundo ito. The thief coming but for to steal and to destroy lives. Nandyan siya para sumira. Marami siya pwedeng gamitin sa buhay mo. Ha? Kahit yung pinili, pwedeng gamitin sa buhay mo. Kahit sino pwedeng gamitin sa buhay mo. Kahit paano pa sa buhay, pwedeng gamitin, mga kapatid ko. Hallelujah. Para lang, mga kapatid, makilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante, mga kapatid ko, ang bayan ng Diyos makakaranas sa ganitong bagay, mga kapatid ko, makakaranas sa problema. Kalimitan na sinasabi ng napakaraming tao, may Diyos pa. Where is God? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang Diyos? Maraming ganong tao, mga kapatid. Pag dumarating sa problema, mga kapatid ko, kumikilos ba talaga ang Diyos? Hallelujah. Pero, kung titignan natin, mga kapatid, ang mga tao ito, hinahanap lang nila ang Diyos, mga kapatid ko, sa panahon na meron silang needs, mga kapatid, sa buhay. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ang Diyos nariyan palagi sa kalagitnaan na nagpupuri at sumasamba sa Kanya, mga kapatid. Nariyan palagi ang ating Panginoon. Hindi siya umiwalay. Hindi natin pwedeng question, Lord, nandiyan ka pa ba? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, dahil sa mga tragedy, dahil sa mga injustice, mga kapatid ko, na ginagawa ng mga tao, hallelujah. Habang nagpapakabuti ka nga, may mga tao na gustong sumira sa iyo. Amen. Habang nagpapakatotoo ka, mga kapatid ko, may mga tao na hindi gusto ang ginagawa mong kabutihan. Dahil gusto niya gagawa ka ng masama. Gusto niya gagawa ka ng hindi mabuti. Habang nagpapakabuti ka, chinichismis ka sa likuran habang ginagawa mo ang tama. Ganun ang tao. Ganun ang nature ng tao without God. Everybody say amen? Sisirain ka, mga kapatid ko. Hallelujah. Pagwiwikaan ka, pagkukwentuhan ka, pagsasabihin ka na hindi mabuti, mga kapatid ko. Kaya kung minsan nasasabi natin, saan ang hustisya? Ang hustisya po nasa ating mahal na Panginoon. Ang hustisya po, fair po, ang justice ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang nais lang na gusto mapangyari sa atin ng Panginoon, maging mabuti lang tayo sa kalagitnaan ng labanan. We should behave like the children of God. Hallelujah. Kasi kung ano daw, mga kapatid ko, yung ating ipinapabuhay, yun yung buhay natin, mga kapatid ko, yun yung religion natin. Because, religion is life, and life is religion. Ang reliyon, mga kapatid ko, hallelujah, ay para sa pangangailangan ng mga nangangailangan. Yes. Amen. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Ha? Religion is supposed to be about the needs of the people. Yun yung dapat. Yun yung totoo, mga kapatid. Ano ba ang kailangan ng tao ngayon? Ano ba ang kailangan ng sanlibutan ngayon? Kailangan niya ng reliyon makapagliligtas sa kanya. Kailangan niya ng reliyon, mga kapatid ko, na mayroong puso, na mayroong buhay, na mayroong nais, mga kapatid ko, para sa ikakabuti
walang kabuluhan ang reliyon. Amen. Because religion is life. Everybody say amen. Para sa ikakabuti. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ang pinapasabi rito ng Panginoon, ibig sabihin, pagka itinatayo ang reliyon, mga kapatid, siguraduhin mo na ang tao maligtas at ang kanyang pangangailangan ay masatisfy siya. Ang needs siya, mga kapatid ko. Everybody say amen. Hallelujah. Sa kamandalaan, mga kapatid, nung bumisita ko nung Huwebes, kahapon, merong nabaptize doon na isang pamilya. Galing po siya ng ibang church. Alam niyo kung anong problema? Naging pabigat sa kanila ang kanilang sinasambahan. Kasi pati bautismo may bayad. Kaya, Pastor, may bayad ba sa inyong bautismo? Kaya ayaw ko magpabautismo kasi may bayad eh. Magkano ang bayad? 300 per head. Isang malaking church yan, mga kapatid ko. Hallelujah International. Tabi-tabi po, pero yun po talaga ang katotohanan. Hallelujah. May bayad, may quota. Hallelujah. Pero ang problema nga, kinukotahan ng simbahan para gamitin sa politika ng pastor. Alam niyo na kung sino tinutukoy kong pastor na tumatakbo ng pagka-presidente, pagka-senador, pagka-congressman. Alam ko sino yun. Hallelujah. Kaya ang membro ang nahirapan. Pero mga kapatid, sabi ko nga, religion is supposed to be about the needs of the people. Amen. Yan dapat, yung pangangailangan ng tao, mga kapatid. So first and foremost, na needs ng tao is salvation. You have to present the gospel of Jesus Christ, mga kapatid, kasi number one needs siya. And then the second, mga kapatid ko, yung needs ng tao, mga kapatid, I do believe na kapag tayo tatayo sa katotohanan, ang Diyos ang magpala sa iyo. Even material things, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Even material things, kaya ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Basta we have to stand for the truth. Kailangan lang tumayo sa katotohanan. Na ang katotohanan ito, ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen. Yan yung importante. Praise God. Amen. Hallelujah. Doon pinabase ng Diyos, mga kapatid ko, ang tamang reliyon. Amen. Dapat ang church, mga kapatid, natututuring, mga kapatid ko, sa pangangailangan ng tao. Hindi yung kailangan lang ng iglesia, mga kapatid ko, ang kinakabig, mga kapatid, kundi yung needs ng tao. At ang number one, hindi nga tinuturo, mga kapatid, ng salvation. Ala, sige, basta manampalataya ka lang, ligtas ka na. No, sir. Hallelujah. Kaya nilug-lug ko kahapon 3, 5, ay 6 mga kapatid. O ano ba yung 7 mga kapatid ko? Hallelujah. Galing sila mga kapatid sa Tsinga. Sabi ko, meron pa lang gano'n. 300 isang ulo. Proverbs 23:23, by the truth, ang silid na. Bilhin mo ang katotohanan, huwag mong ibenta. Paano mo bilhin ang katotohanan? Buhay mo. Ibinigay mo ang buhay kay Kristo. Hallelujah. Hindi mo pwede ibenta yun, mga kapatid ko. Nako, yayaman ng MGC. Kung isasama ko yan dyan, mga kapatid ko. Lahat ng bautismo, 500! Makabili ka agad tayo. Nako, maniwala kayo. 2 taon kalahati lang. Sigurado, maniwala kayo. 300, tapos may kota pa. Bawat bibro, bukod pa sa ikapo. Hallelujah. Amen. Kaya nga, kung tumakbo mga kapatid, kahit siya nga, ayaw ko eh. Sisigurado ako manalo. Hindi ako manalo mga kapatid. Kahit barangay tano, hindi ako manalo eh. Totoo yun. Bakit? Hindi naman ako para yan eh. Yeah. Para ako kay Kristo, mga kapatid ko. Para sa reliyon, mga kapatid, lalo sa inyo. Hallelujah. Kaya sabi ko, pag marami ka pala nakakausap, mga kapatid, marami ka na din-discover. Lalo sa ibang church, mga kapatid. Hallelujah. Tanungin nyo yung mga kaibigan nyo, mga mag-anak nyo, o saan lumadalo, mga kapatid ko. Kasi meron talaga sila. Kaya hindi sila nagpapautismo. Sabi ko, sis, dito ako magbayad sa'yo. Kami pa ang magbayad. Bakit? Yung interest sa Grotto Vista, 200 kami nagbayad eh. Para mabautismohan ka lang. Punta kasi, huwag ka lang magbaon. Ang daming baon ng kapatiran. O, hindi ka nagbaon. Ako, ang baon. Pero, at least mga kapatid, nabaptize sila. Amen. Ang church ang nagbayad. Amen. Amen. Biruin mo mga kapatid, 300, itatlo sila. Mag-iina, 900. Naku, 44 na 1 kilong bigas din yun. Mahigit. Everybody say amen. Kung minsan